Dito po sa lab 1, ang pinaka-variable niya po ay yung age. Dito po sa line 8 po sa may cout po, uutusan po ng system na i-enter po yung age ng user. Pag age po 0, nakapasok po sila sa category po na invalid age. Pag 12 naman po, nakapasok po sila sa child. Pag 19 po, teenager. Tapos sa 64 po, adult. Pag lumagpas po ng 64, kunwari po 65, pasok na po sila sa senior citizen. Dito po, i-try naman po natin siyang i-run. Kunwari po 19 years old po ako, pasok po ako sa teenager. Pag naman po sa senior citizen po, ilalagay po natin 65 po. Tapos po ma-recognize po siya as senior citizen po. Dito naman po sa lab 2, chine-check po ng system kung yung grade po ng user ay A, B, C, or D po. Yung range po ng grade sa grade A po is 100 to 90 po. Tapos yung letter B naman po, 89 to 80 po. Tapos yung letter C po, 79 to 70 po. Tapos yung letter D po, 60 to 69 po. Tapos sa F naman po, yung mga grades po hindi po covered ng iba pong cases. I-try po natin siyang i-run. For example po, yung grades ko po is 98. Pasok po siya sa letter grade A category. Ito po yung isang example. Kunwari po, yung grade ko po is 82. Pumapasok po siya sa grade B. Yun po gumagana yung system sa lab 2 po. Dito po sa lab 3 po is BMI calculator po. I-input lang po ng user yung weight po nila in height and makakalculate na po yung BMI po nila. Sa 18.5 po na category, pasok po siya sa underweight. 18.5 to 24.9 naman po is normal weight po. 25.0 naman po to 29.9 is overweight po. 30.0 naman po to 34.9 is obese po. Pag 35.0 tapos 39.9 po, obese po ulit. I-try po natin siyang i-run. Dito po ilalagay ko po ang totoo pong weight and height ko po. Nakalculate po siya as normal weight po. Ito po isang example pa po. Kunwari po yung weight po 45, tapos yung height naman po 1.4. Lumabas pa rin po is normal weight po. Ganun po gumagana yung system po sa lab 3 po.